Ang kagandahan nitong PLJ33 is latexless. Ibig sabihin, hindi ka mahihirapan na mag-process nung edible flesh ng langka kasi nga hindi siya madagta. May dagta siya pero nandito lang sa gitna lang siya. Oo. So, So yung mga totoo mga Inday, andito tayo ngayon para makatry ng ride G33. G33 at ganito kaliit pero ang bigat yes, Talagang very dense oo, siya. dense talaga siya. At saka ngayon ang kagandahan nito, sila Sir Joseph, si Ma'am Fisil, they started 25 fruit trees lang. Pero ngayon nasa 2,000 na sila na fruit trees dahil nga yung napakagandang quality ng J33, nag-expand na sila. So, yan, i-explain nila kung ano yung mga qualities Yes. nito. Ano ba ang makikita natin, Ma'am Chris, dito sa G33 na wala sa lahat ng langka? Ayun. Okay. Naturally naman talaga, yung langka is, di ba, matamis and masarap. Kaya lang, dito sa Philippines, hindi tayo talaga yung, hindi natin siya staple fruit. Kasi nga, mahirap siyang kainin. So, madaling magpabunga, madaling makakuha ng fruit, pero yung proseso na para makakuha ka ng yung edible flesh with our existing na mga native varieties, 'di ba? Masyadong madagta, mahirap i-process. Ang kagandahan nitong PLJ33 is latexless. Ibig sabihin, hindi ka mahihirapan na mag-process nung edible flesh ng langka kasi nga hindi siya madagta. May dagta siya pero nandito lang sa gitna lang siya. Oo. So, ang ginagawa namin, ginagamitan namin ng supot para tanggalin yung dagta sa gitna. Ganyan. Okay? So, ganun lang. Ito, tatanggalin lang natin yan. Ganyan. Okay. And then, ang kagandahan po sa sa variety ng PLJ33, hina-harvest talaga to na hinog sa puno. Talagang mabango. So, pag na-harvest na namin, kinukure namin ng mga siguro 2 to 3 days bago namin siya binubuksan. Kasi mas tumatamis at sumasarap pa talaga yung kanyang flesh. So, ngayon, ito yung J33 natin. Ang characteristic nito is talagang nasa small to medium size yung fruit size. So, ang kagandahan nun is, di ba, kaya niya nang pakainin ng isang pamilya, hindi masyadong malaki. And sa pagbibenta naman, mas mabibenta mo siya kasi nga yung right size talagang Kaya kasi maubos. kaya mong ubusin or kaya din yung presyo, 'di ba? If we are selling it at per kilo, so kapag yung small to medium size, affordable siya compared do sa masyadong malalaki. Oo. 'Di ba? Hindi din siya masaya kasi kung maubos mo, how much more doon sa mga malalaki. Yes. Isang buong pamilya, hindi pa makaya. Isang barangay kailangan kumain para maubos. Yes. Tapos, kaunti lang ang kanyang dito, parang white. Sa mga Itong yung solid parang portion niya. tawag nito, Buhok ba yan? strands. Oh, Strands strands yung niya. tinatawag namin. Dito halos wala masyado. Ito po maliit siya, pero ito malaki siya. Meron ding malalaki. Okay na po. Yes. Same Ito, lang. oh, yes, same variety. Oo, same variety. Pero pwede ko hawakan siya. Ito. Yan, Little bit, bigger siya. Ito. Ito, a little bit bigger. Ito, so medium Subukan mo, Sir size. Dan. Ito, nasa small size itong mga to. Yun, This is the medium size. Mga 10 to 12 kilos. Yes, that's the average fruit weight po ng PLJ33. Nasa mga 8 to 12 kilos. So, Sir Dan, ito, may tag pa ito siya eh. Uy, may 12. I-explain ko mamaya doon sa ilalim ng production trees namin bakit ito yung material na gamit namin. Oo. So, nakatag siya. Binalot namin to siya, itong fruit nito, is May 12. May 12. 2026. So, May, June, July, August. So, Almost 3 almost 90 days. So, Pwede na siyang harvest. kina-harvest namin siya na hinog siya sa puno. Kasi kapag kahinog siya sa puno, mas intense yung kanyang flavor, yung sweetness, And aroma. yung aroma niya. So, in addition to that, pag-harvest namin, sabi nga ni Grisel, 2 to 3 days after pa namin ino-open. Bakit sa Kaya, itong hindi pa mag... just like any fruit, di ba, kapag habang tumatagal siya,
meron siyang optimum na age or ripeness na nandoon talaga yung pinaka masarap niya, yung peak niya. Kapag masyadong bata mo ma-harvest or kulang sa edad, actually nahihinog siya. Oo. Pero yung sugar niya, Conversion niya yung ng conversion niya to is sugar is mas i- ma-enhance. yes, ma-enhance siya. So, ito lang kagandahan sa variety na ito. And ang isang advantage itong variety nito, hindi siya nagka-crack, Sir Ken and Sir Dan. Yung ibang variety kasi is medyo, yun yung challenge pa and needs for R&D. Nagka-crack siya prior to maturity. So, ang ginagawa is hina-harvest prior sa kanyang maturity. Alam naman natin yung any fruit, na meron talaga siyang pinaka-optimum na age na yun talaga yung kanyang maturity o yung harvestable age niya para ma-enjoy natin. Oo, kasi yun yung gusto natin, yung mga consumers natin will really enjoy yung experience sa pagkain ng fruit. Oh, sige, try natin. Halimbawa kung nahinog siya sa puno, tapos doon mo na rin siya antayin ng 2 to 3 days bago siya talaga tanggalin. Actually, magandang ano yun, sir. Hindi namin nasubukan yan. Pero I think same yung kanyang yung purpose niya is para mas ano pa yung kanyang flavor. Mas ma-develop pa yung flavor, yung sweet and sweetness and aroma. Pwede rin yun, i-try namin. But what we practice is, pag hinog sa puno, every morning, nag-harvest kami. Oo. Kami, sobra. And then, isang malaking ano na-observe namin sa J33, Sir Ken and Sir Dan, hindi kasi siya nagtutubig. Actually, yun yung parang, Kahit i-freezer. yes, yun yung R&D namin, Sir Dan, na any jackfruit variety kasi na medyo mataas yung moisture content niya. When there's moisture, yung fermentation niya. Oo. Di ba pag minsan, pag open mo pa lang, lagay mo sa isang container after 30 minutes or 1 hour, nagtutubig. Yes. Oo. And after some time, medyo maasim. Nagkakaroon na ng fermentation. Fermentation, no? Good thing kay J33, even you serve as fresh, hindi siya nagtutubig. Even at room temperature. Yun yung maganda sa kanya. Then pangalawa, pag nag-chill mo siya sa normal fridge lang, Pero dito. mas masarap yung lasa niya. Pag malamig. Oh, and we documented even at 30 to 60 days sa chiller, masarap pa rin. Sa freezer, Hindi sa chiller mo na, yung sa chiller. Sa chiller up to a week. Up to a week. Pwede siya. Oo. Ito chiller po. Yes. Yeah, this is chilled. Ito is kahapon pa ba to? You can notice, any jackfruit variety, 2 days sa pag freezer. tignan yung container niya pag nagtutubig, yun Ay, isang tubig, no? medyo challenge yun sa marketing side. When there's water, chances of fermentation is very high. Pag fermentation na siya, doon hindi na natin na-enjoy. Yes, yes. Yun yung na-notice namin sa market intelligence namin. That's why, yung sa consumer side, yung consistency. Sabi na, bakit masarap kinabukasan. Pag inuwi nila, tinake home nila, Iba na. hindi na Maasim na-enjoy, so natuthrow lang. So ito maganda nito, hindi siya nagtutubig dito. Ayun. Any jackfruit variety, you can observe. Tama. Kapag once matab mo or malagay mo, pag nagtutubig siya, manotice mo yung taste niya, Iiba. Iiba siya. Iiba siya. Since less yung moisture kasi ni J33, kahit i-freezer, ito medyo makapal nga yung ano niya eh. Ito parang mga 1/3, 1 inch ba? Wala tayong caliper eh. Kahit i-freezer mo siya, since Oo nga, less the same. yung moisture niya, Sir Dan, pag pini-freezer mo siya, kahit 2 months siya, pag tanggal mo sa freezer, matigas siya. Pero surprisingly, mababite mo siya. Oh. Medyo crunchy pa siya. Sa freezer. Firm siya, but di ba yung ice kapag nasa medyo matigas at Stone. stone ano Oh, siya. Para siyang Ito, stone frozen. makagat mo pa Makagat rin mo siya. siya. Kasi so wala hindi siya siya yung medyo solidify. hindi siya Hindi siya yung icicles. solid na parang Oo. rock solid na hirap kagatin. Oo. Siya, kaya mo siyang kagatin right from the freezer. Galing na. So, tingnan nyo po matutumayin tayo, almost the same lang sila. 2 days na to siya sa chiller. Ito naman, fresh na open. Yan, almost the same lang sila. Yan, Mas na-enhance din yung flavor pag chilled. Pag Ako, chilled, prefer ko ang chilled. Masarap ang chilled. Pero makapal siya, no? May ano nga kami, parang jokingly sinasabi namin Sir Ken, Sir Dan. Para itong jackfruit namin, para itong Pringles. Once you pop, you'll never stop. Oh. Parang siya, masarap siyang kainin Oh. as a snack or a meal. Then handy siya kahit nagbabiyahe. Kasi mga customers namin, they're really enjoying kahit nagbabiyahe. Parang hindi siya messy. Ay, sobrang. Diba natikman natin? Yung ibang jackfruit variety din kasi, regardless, pag open mo kasi after some time medyo
Ito medyo lanay siya. Oo. What do you call that in Tagalog? Dulata. Yung parang, Tapos malambot siya na manipis yan. Lumalambot, Yes, lumalambot. so parang hindi na siya finger food. Hindi katulad nito, parang firm siya. Oo. Ang maganda kasi kay sa latexless, sa J33 latexless is yun nga, because it is latexless, as hindi siya ganun ka-fibrous, hindi tayo nagkakaroon ng issue yung sa parang indigestion. Ay, yes, correct. Yun, titignan ko ngayon. Patso. Yung patso, hindi natutunawan sa Kasi in fact, Wala. even kami sa household namin, we even eat it for breakfast. So, it can also substitute as a meal kasi jackfruit is considered a superfruit. So, it's packed with a lot of nutrients and yung mga kailangan ng katawan natin. So, you can actually substitute it as a meal. So, pwede mo na siyang pang breakfast mo, pang lunch, pang dinner, ganun. And then, any time of the day, you can eat it. In fact, sa amin, even sa mga kids, wala naman kaming problema yung sumasakit na dyan. Kasi, ganun yung stigma ng mga Pinoy eh. Takot Yes, tayong kumain ng langka. Kasi parang Pero ang daming bawal Correct. sa langka. Bawal kainin pag walang laman yung tiyan, bawal kainin sa Sa gabi. gabi, Oh. bawal kainin like pag breakfast kasi ano pa daw, baka ma-impacho or magkaroon ng indigestion, yung mga ganon. And so, surprisingly, with our, naging staple food na rin kasi namin ang itong J33 sa household namin. So far, wala namang problema. And then, we eat it like banana. Parang Yes. ganon. So, it becomes a staple food. So, yun yung maganda sa variety na ito. Parang, totoo nga sabi nila, mas masarap yung itong na-chilled, no? Matamis Parang mas lang. matamis siya, mas Oo, matamis. Mas aromatic. Mas na-enhance Oo. actually. So maganda kung magbili, ito, lagay na lang sa chiller. Bago Kung buksan. malaki po yung ref ninyo. Bago buksan. Pero okay naman po. Pwede nyo pong gawin like bubuksan ninyo and then itatab na lang ninyo sa Pwede din. the family can enjoy anytime bubuksan yung ref kakain. So, sobrang tamis po, Ma'am Crisel. Tamis. Tanong ko lang kung ano yung level ng bricks level. Bricks, o Okay. Based sa data collection namin, it's ranging from 28 to 32. Gano'ng katamis? Yes, ganun po. Yung regular pala, gano'n siya? Yung mga dito lang sa Yung atin? mga dito nasa mga 24, 25, 26. But for me, naturally, Yeah, jackfruit is really sweet. Yes. Regardless of variety. When it's harvested with the right timing Yun. and right maturity. Tama. Yung sinasabi ko nga, hinog sa puno, talagang any variety matamis talaga siya. But in our market intelligence, Sir Ken and Sir Dan, or observation na lang, hindi lahat ng matamis, not only in food but in food, is masarap. Oo. Kumbaga, Oo. yung consistency ng consumers na ilan bang makakain niya. Tama, Kasi pag tama. minsan may mga food, Sir Dan, na pag kinain mo kung masyado matamis, okay ka na pag ice cream, one scoop or two satisfied ka na. Ang gusto naming ibig sabihin sa jackfruit, ito, Diba? particularly You cannot sa stop. this variety, yung overall, overall experience. Oo. One is texture, pagkagat mo, yung smell, yung aroma, and yung sweetness. It's all about yung balance ng every experience when you're eating. Di ba ganun naman sa pagkain, whether ulam yan or dessert. Totoo. Ganun din sa fruit, kasi parang honestly, sometimes we are misled with the bricks or the TSS, total soluble sugars. So we are conditioned na pag mas matamis, mas masarap. Pero honestly, di ba, hindi naman lahat ng matamis It's a balance. It's of a the balance. flavor. Oh, yes. Real talk po yan. Oh. Yun yung parang sometimes you're misled. Kapag matamis, siya, mas in durian or other It's a balance of for the overall taste nung fruit. Yeah. Pero even nag-uulan siya rin pa rin siya. Kasi siyempre may ibang jackfruit na kapag tag-ulan, mabasa ang harvest. Tag-ulan Maganda ngayon. yung question mo, sir. Ngayon tag-ulan, ikot tayo sa farm mamaya. Maghanap tayo kung may nagka-crack or wala. Eh kung tag-init, meron din kaming irrigation kasi sir eh. Oo. Oo, kasi ang maganda kasi kay jackfruit sir, wala siyang season. Almost all Whole throughout the year. year. But especially for this variety. Meron din siyang characteristics yung ibang variety. Pag mamunga siya, munga siya na madami. After that, wala na. Good thing si J33, we documented, tuloy-tuloy yung Tuloy-tuloy. harvest niya. Tuloy-tuloy siya. Yun, nice. Oo. All year. All year round. Oo. Since January, may jackfruit po kami sa store. Grabe, Yun yung nakita namin sa variety na ito na isang strength niya. Sir Joseph, isang challenging dito sa mga jackfruit, yung nagka-crack. Paano yun siya? Anong reason? Bakit nagka-crack siya? Actually,
correct yung observation, Sir Ken. Yung problem na industrial jackfruit ngayon is cracking. Some areas may not crack, but mostly nagka-crack siya. Some would say na dahil pag tag-init, biglang uulan, nagka-crack siya. Just like yung lansones natin, kapag papunta na ng maturity, pag biglang umulan, magka-crack. Pero based sa aming observation dito sa farm, kasi yung farm namin makikita natin may irrigation system eh. Meron talagang variety na kahit may irrigation system kami, same protocol lahat, nagka-crack talaga siya. So I believe na siguro sa government agencies or ibang stakeholders, yun yung room for research and development, how to avoid yung cracking. Kasi any variety na mag-crack, talagang medyo challenging talaga. Kaya as I've said, ang ginagawa ng ibang farmers sa practice nila, before maturity sa fruit, in-harvest nila to avoid yung crack. Yun yung challenge. Kasi na-observe nga namin, even before siya nahihinog or nagbabango, nagka-crack na siya eh. So, dapat earlier. So, pag earlier yung harvest kasi, siyempre hindi pa talaga fully mature yung fruit. Iba na naman yung ano niya. Yes, doon ano ba parang hindi natin na-enjoy kasi uneven yung ripening niya, yung kakapal niya is medyo manipis pa siya. Yung sweetness niya parang iba-iba siya, hindi siya no. So kami confident kami dito Sir Ken and Sir Dan. From tree number 1 to tree number 100, same lang kami ng lasa. Walang Ayun. O yun ang ano, yes din walang ano din. Kami din pa po patotoo talaga matutuloy dahil sobrang tamis ng J32 Ito ang mas matamis. I think mas advisable na i-fridge talaga ano. Oo. Chill. Mas masarap. na-enjoy sa Sir Dan yung parang Ganun, Mas medyo pinaka- aromatic sarap na siya. Di ba ang sarap niya pag na ano siya Malamig. malamig. Oo. Kung gusto niyo matry, punta kayo sa dito sa Triple P Farm, yung Pamplona. yes, Farm. oo. Kasi ito, natikman namin, hindi nyo naman malasahan, sa video na lang makikita. Naamoy namin, doon nyo maamoy. Pupunta na lang kayo dito, no, para at least matikman nyo. Makapal siya nung ano niya. Kumit niya parang ano din. Kakawig din sa ibiyak. Yes. Oo. Yun So- din yung isang ano pala Sir Dan, yung any jackfruit variety, dapat mas maganda ano, firm and makapal. Yes, Para yes. pagkagatin natin, ma-enjoy naman natin. Totoo. Oo. Isang piraso mo, imagine mo. Yes. Ibang ano siya talaga yung sa mga nandito sa na regular na mga langka natin, no. So ano nyo, ma-differentiate nyo yung texture niya, yung kanyang kapal. Iba sa ibang langka. Kung makikita nyo talaga personally. And Yeah. yung ano, yung lasa niya kasi, it's a balance. Parang honey, di ba? Oo. Yung may balance siya ng sweetness and a little bit of acidity. So yun yung kagandahan kay J32 na hindi ka magsasawang kainin kasi balanse yung kanyang lasa. Okay, kanina ko pa tinitingnan eh. Titingnan ko din sila, baka kunin nila eh. Kaya sobrang balanse kasi yung videographer yun na ano eh. Diba? Ilang minuto pala tayo nag-uusap, paubos na yung isang tab. And sama nagbabalak po bumili ng G33 yan, available po yan sa Triple P Farms. Kung sa mga Luzon sir, di ba may satellite ano din kayo? Yes, can you say yung address? Okay, we for the planting materials po of PLJ33, we have a Luzon satellite nursery located in Malvar, Batangas. So, just contact us in our page if you are from Luzon area because madali na lang po doon kasi we can arrange deliveries within the day through may mga delivery services po in Luzon na pwede nating i-utilize. So, yun po. Sir Joseph, tanong ko lang. Kasi in Mindanao, iba yung climate natin, iba yung soil natin. May factor ba, may challenges ba sila pag nagtanim sila sa Luzon or sa Visayas? Anong kailangan nila i-consider, anong kailangan nila i-prepare pag nagtanim sila ng J33? In particular sa J33, may na-observe, documented na kaming plantings ito even in Luzon and many parts of Mindanao. Kaya nga na-mention ko kanina, hindi siya mapili ng type of soil. Kaya makikita natin mamaya yung type of soil namin dito matigas, bato. So sa good soil, syempre mas maganda yung performance niya. Sa elevation din, midland and highland, even in Australia, Sir Ken, documented din ito nung sa Malaysia na farmers na itong J33 is also planted up to 1,200 meters above sea level sa Pwede. Australia. So maganda pa rin yung fruiting niya. Okay. Dito rin ang na-observe pala natin is Bukidnon, that's 850 meters above sea level. Maganda pa rin yung fruiting niya. So kung sa Visayas, Luzon, I think in fairness sa jackfruit, hindi siya mapili sa type of soil at sa climate. Okay, good thing. Yes, so Pwede. actually among sa mga fruits namin, natutuwa din kami dito kasi
even yung mga bumibili sa amin na seedlings, pwede mo kasi matanim, may isa ka lang sa backyard, may dalawa ka lang, and your family can already enjoy Tama. both things as vegetable, kasi mahilig tayo mag-salad, or nalo natin as sa meat, no? Pangalawa is as a fruit. Then all year round, meron ka talagang fruit sa backyard. Then kapag tinanim mo siyang marami, the question is always, sino bang buyer? Yes, yes. Oo, may exporter ba niyan? Kami sa Triple P Farms, parang it's always been, gusto namin ma-maximize muna yung domestic market. Kaya nga sabi ko kanina, Sir Ken, nagsimula lang kami sa 25 trees, binibenta namin. So, sa aming taon pa lang, hindi na nakakalabas. So we process from 8 in the morning, 10, then 3 p.m. Wala na talaga yan. So parang yun yung market namin, observation namin na kasi mananam siya eh. And surprisingly, Sir Ken, marami pa ng Pinoy na favorite fruit nila jackfruit. Totoo. Oh, pero pag minsan lang natin tikman. Yes. Kasi yung sinasabi nga ni Crisel, ni Mrs. na Mahirap siyang i-process, madagta siya. Kaya kahit favorite nila, paminsan-minsan lang na na-enjoy. Nung nagkaroon kami ng offer sa store namin, na-enjoy nila kasi siya, para naging finger food lang siya. Nadadala mo siya na sa fridge mo, ma-store Freshly mo. picked, no? Yes. Oo, kaya sa chiller or sa freezer, tatagal siya, masarap pa rin siya. Andun yung quality ng Yes, consistency. Consistency. Hindi siya madaling masira. Yun. Yes. You can store it longer. Ayun. So, Ayun, so sa ano pala nga, G33 pala yan siya mga idol. Iikot po tayo dito kasi mas magandang makita nila mismo yung punuan. Yes. Para makita nila kung gaano ka, Kasi tandaan nyo po matutumay Daya, kung dito ka bibili sa kanilang nursery, 18 months may flowering na siya. Yes. And 22 months, meron ka ng first harvest mo. So, yun, ibibigay sa'yo 5 to 6 feet. Yan ang kataas ng kanina na video. At least, malalaman mo talaga na quality yung itatanim mo sa, sa bakuran nyo or sa planting area nyo. Yes. Bago tayo magtapos dito sa G33, sir, ang pinaka-maximum kilos na na-harvest nyo dito sa isang fruit. Ayun, Yung bigat niya. Magandang tanong din ito, then i-continue natin. Yung average weight nitong J33 is between 8 to 15. 8 to 15. 8 to 15. Pero yung malaki, G33 yun. Yes, Yes. J33 lahat ito. Maabot na yun sa 20. 20 safe to siguro. say lang, 8 to 15 kilos. So, kapag yung yield potential natin, pwede natin i-mention din, 8 to 15 kilos yung average size, yung average weight niya, no. In one tree, pinipeg lang namin kahit 30 fruits per tree per year lang at an average of 10 kilos. Very achievable. So 30 fruits per tree per year times 10 kilos, that's 300 kilos per tree per year. So in 1 hectare, if you plant at 7 by 7, something like if I'm not mistaken, 160 or 170. You try to 160, 154. yes, let's say 150 times 150 trees per hectare, the times 300, may yield potential siya na 45 tons. Ito kwento lang ito, pero mamaya ipapakita natin doon kung achievable ba or hindi. Oo, yun. So, yun yung dynamics niya, kaya natutuwa kami, Sir Ken and Sir Dan, na si jackfruit pala talagang high yielder talaga siya. Profitable. Profitable siya. Regardless kung malaki man siya or maliit, so achievable pa rin yung projected or yung potential. Na harvest. Na 300 kilos per tree. How much per more year. kung matured na talaga, Ayun. Although sa experience namin, Sir Dan, we prefer yung mga small to medium sizes. Yes. Mas kasi mas concentrated yung sweetness. Yes. Okay, so ito yung pinaka... Mga 8 to Mga ganitong size. Ito ganitong Mga sizes. ganitong size. Yan. Yan. Mga ilan kaya yan? Mga 12 to. Or mga siguro to, abot na ito na 15? 50. Ito, 12 to 15 na ito. Ayun, so Kaya yun na. mga idol, mag-jump Inom na off po inom. tayo sa plantation po mismo. Ayun. Okay. Sige. Thank you. Thank you, thank you. Notice ninyo, ito medyo mabato. Clay ito actually. Kahit nasa root taas hairs lang. niya. Pero dito matigas. Kasi ito pa yung during sa... Yan mo. Ito yung mature leaf niya. About to mature. Tayo tapron. 4 or 5 branches lang. Actually, ito yung technology ng lang yan. Especially dito sa ano niya. So matibay siya. Number 1, mura siya at available.